Kaugnay ng kontrobersya na kinasangkutan ni ACT-OFW Party List Representative John Bertis sa NAIA, makakausap natin si Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal. GM Monreal, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Susan. GM, ano ang kwento sa inyo ng empleyadong nakasumita dito kay Bertis? There was really an incident. Nakita ho natin sa video footage na pinalabas kahapon at nung nag-viral po sa Facebook na meron hong pangyayari na gano'n kinuha yung ID at hindi ho siya nagtanggal ng sapatos. So doon nga ho sa nakita natin at parang nagkaroon na ho kayo ng parang internal investigation. Ano ho yung lumalabas doon sa nangyaring investigasyon ninyo? Well, as what we've seen kahapon po ng umaga, nakita ko yung full footage ng CCTV tsaka footage ko nung doon galing na extract sa OTS. Na unang yung ina-allege po niya na merong naunang mga ibang Korean or Chinese looking, ay wala po akong nakita at kasama ko mga tauhan. At similarly, same observation po ang aming nakita na wala akong ganong mga tao. So lumalabas ho dito na parang talagang meron ho sapat na basihan para itong si Bertis sampahan ng reklamo. Ano ho ang gagawing aksyon ninyo doon sa inasal na ito ni Bertis kahit ho siya ay humingi ng apology? We'll leave it up, ma'am, to the legislative part ng ating gobyerno kung meron ho silang nakikitang paglabag sa kanilang ethics committee or whatever, nasa kanila na po ang posisyon. GM, kahapon sa panayam namin dito sa unang hirit, may sinabi ho siya, may pinakita siyang special ID. Ano ho ba yung protocol sa paggamit ng mga ganoong ID? At sino-sino ba ang binibigyan ng mga ganyang klase ng ID? Well, unang-una, hindi ho yan special ID. Yan po ay binibigay sa mga taong mayroong business to the airport. Nandyan po ang mga empleyado natin ng paliparan, ang mga airport police ng PNP na naka-assign sa ating paliparan, ang diplomatic corps, andyan po ang mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno. Maraming tao ang nabibigyan yan, but they have to follow the protocols and the procedures governing it. Pero hindi ho ito nagbibigay ng karapatan sa kanila o pribilehiyo na hindi ho sila dumaan doon sa mga security procedure dyan ho sa NAIA? Ay hindi po. Yan po ay hindi po exemption. Lalo na po kung ikaw ay isang pasahero at aalis na sasakay paalis ng ating bansa. Yan po ay isa lang hong ID na nagigigay na para may access ho kayo pero not to circumvent the procedures, especially the security. Hindi ho ito magbibigay sa kanila ng dahilan para makatanggap sila ng special treatment din ho sa paliparan? Ay hindi po. Hindi po yan karapatan nor na kailangan sila bigyan ng special treatment. So pwede ho makansela yan? Pwede nga po. Mayroong proseso po yan na dapat makansela. Kakanselahin nyo na ho ba at kung kailan? Well, wala po kami pinag-usap ng ganon. Siguro pagka hindi na ho siya nasa legislatura, siguro ho, maalis na ho. Pero ito hong ginawa niya, yung inasal ho niya, di ba? Sabi niya nga, naglagay sa alanganin dito sa paliparan natin. Pwede ho maging sapat na batayan para kansilahin na ho kung ano man yung binigay sa kanyang ganyang pribilehiyo. Titingnan ho natin yun, Masul. GM, may sinasabi ho siya na may mga aligasyon siya to justify yung kanyang inasal na meron daw ho kasi binibigyan ng special treatment ng mga dayuhan dyan sa NAIA. Actually, yun ang sinabi niya. Kaya siya gumawa ng gano'n. Meron siya nakita na binigyan ng special treatment. Ano hong reaction niyo dyan? Well, unang-una, on particular situation, gaya ho na sinabi kanina, na wala ho kami nakitang na magpapatunay doon sa kanyang aligasyon. Maybe before, maybe the previous administration or previous past administrations or whatever, maybe, pero kung meron mo siyang nakita, dapat pinarating namin sa amin para kami po ang sumita sa mga tauhan namin kung meron mga tauhan na miyang nag-escort. Dahil bawal po talaga yan. Kasi may aligasyon siya dyan na parang maluwag dyan sa paliparan at may mga tauhan pa doon na nakakapagnakaw pa. May mga hindi ko dinideny ho yun. Meron ng mga pangyayari before na gano'n ang meron nawawala. Pero tayo naman ho, hindi natin yan pinapayagan at pinapahintulutan.
yan po ay gagawa namin ng paraan. At there were many cases that we have resolved na meron hong pangyayari ganon, hindi ho natin ito tolerate. Ipaalam lang po sa amin, kahit hindi lang ho si Congressman Bertis, lahat ng mananakay po, iparating po sa aming pamunuan at hindi ho namin yan ay papayagan. Pinuna rin ho ni Bertis yung paglabas ng CCTV. Sino at paano nga ho ba nakalabas ang CCTV video? Well, hindi ho namin pa matukoy ngayon. Yan po ay tinitingnan namin kasi maraming pamataan at bagay-bagay na pwedeng panggalingan nung CCTV. Pero I assure him po na hindi ho sa amin ang galing sa hanay ng MIA, meaning sa authority, and likewise sa OTS. Wala ho kaming binigay na official na kopya doon sa kung ano man yung nag-viral. There were many probabilities kung saan po nanggaling yon. Maybe mga sympathizers o ibang pasahero or what have you. Marami hong bagay. At tinitingnan po namin yan. Ito ang ginawa ni Bertis, naglagay ho sa alanganin dito sa ating paliparan. Kung sakali ho na parang nakalusot siya sa ganyang sistema at may nakakita na binigyan ho ng malaking usapin. Siguro I hope that it's already closed. At humingi na ho siya ng paumanhin. Sana ho, huwag na mauulit. Okay, maraming salamat po, MIA General Manager Edmond Real. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Thank you.